Ay, magandang gabi ho mga boss. Bigay ho tayong dito, reaksyon. Sara at Pulong pala ang susunod na kakasuhan ni Senator Trillanes. No? Ano to? Kay Mike Abe. Di na mapigilan si dating 4 hours ago ito, may 10,935 views. Senator Sonny Trillanes. Aba, nabalitaan na ba ninyo? Kung hindi pa, ito yun. Si Sara Duterte at Pulong Duterte ang magkapatid na anak ng dating Pangulong Duterte ang susunod na kakasuhan ni Trillanes sa Office of the Ombudsman. At lumalabas, isa sa mga dahilan, gusto talagang malaman ni Trillanes at malaman din ng taong bayan saan daw po nanggaling ang mga kayamanan ng magkapatid na ito. Kasi ang sinasabi po ng dating Kakaso na naman si Idol Tocayo Sonny Trillanes. Dami nang naikaso. Yung kinaso ng NBI na grave threat kay Sara wala nangyari. Nag-resign na yata si director ng NBI na si Santiago. Wala pang nangyari doon sa ikinaso niya kay Sara Duterte ng grave threat. Dahil nga pekta yung kumausap ng assassin, di ba? Na pinapapatay si Bongbong sa asawa niya saka si Speaker of the House. Kaso na naman. Kaso ng kaso. senador, may mga ebidensya siya na nakalap noon pa na merong posibleng iligal na pinanggagalingan ang mga kayamanang. Alam niyo mga boss, no? Kung hindi totoo itong mga sinasabi ni Tocayo Sonny Trillanes, sana sinampahan na siya ng kaso. Kadami niya nang ikinakaso Di ba? Dapat nagkakaso na kung hindi totoo. Puro kaso, no? At naitago sa mga bangko ng magkapatid na Duterte. Well, wala tayo magagawa. Si Trillanes po yan. Ang lahat ng sinasabi nito na ayaw niyong paniwalaan dati at inyong nilait-lait at sinira sa nakalipas na 6 na taon at hanggang ngayon ay hindi po natitinag. Base po sa dokumentong kanyang nakalap, yan ang kanyang basyahan. At alam nyo, una pa lang kong impormasyon ng kanyang sinabi sa media at social media, di umano'y illegal activities tungkol sa illegal drugs ang posibleng pinanggalingan, kaya kanyang gustong malaman ito. At iyan po yung tamang proseso kasi kung puro interview, press release, press conference, walang mangyayari. Tama. So ang ginagawa ngayon ni dating Senador Trillanes bilang isang sibilyang mamamayang Pilipino, di dadalhin sa ombudsman, dadalhin sa korte ang usapin. At yan ang tamang Si Idol Trillanes, parati rin na-interview kung saan-saan, di ba? Pero kasabay nung mga interview na yun, gumagalaw siya. Yung mga sinasabi niya, talagang kinakaso niya, di ba? Di kagaya iba dyan, puro interview, press release, walang nangyari. paraan, rule of law. Dati kasi sa nakaraang mga panahon, laging sinasabi nila, ito. Ang problema, yung mga sinasampan sa Sonny Trillanes, ayaw gumalaw. Nga yung NBI na yung nagsampa, hindi pa gumalaw. Si Trillanes, puro salita lang, kulang sa gawa. Puro banta lang, puro akusasyon lang. Ngayon po kanyang pinatutunayan na. Dahil may tiwala siya sa rule of law na pinapairal. Sa totoo lang mga friend, yung mga sinasabi ni Sonny Trillanes, kung saan saang sakay ng mainstream media, kung hindi totoo yun, sana nagsampa na itong mga Duterte na to ng kaso sa kanya dahil parang paninira na, di ba? Libel. Pero hindi. Wala silang magawa kay Sonny Trillanes, di ba? At the same time nga, hindi lang basta interview, nagsasampa ng kaso. Kung hindi totoo, di sana nagkaso na sila. Di ba? Kasi sabi sinisira ang aking pangalan, sabi naman ni mga Duterte. Di ba? Wala
Oh, nagsampa ng kaso yung Pulong, dismiss, di ba? Tuloy. Under President Marcos Jr. At ngayon, Ombudsman Boyeng Rimulya. Kung yung magugunita na unang kanyang sinampahan ng kasong plunder, Sasampa ng kaso, siyempre sasagot pa yung sinampahan ng kaso. Ganun ho ang kaso. Di ba? At yun na naman, gaya nung nangyari kay Digong, sinampahan siya ni Franz Castro ng grave threat din, di ba? Matitindi rin yung abogado ni Franz Castro. Oh, hindi man lang humarap si Digong eh. Pinadala yung abogado niya eh. Dismiss, lack of probable cause. Oh, yun ang naging desisyon ng Department of Justice, di ba? Rambong sa halagang 7 bilyong pisong umano'y project laban kay dating Pangulong Duterte at ngayon Senador Bongo. Dahil nga ho sa mga construction company sa pamilya umano nitong si Senador Go na ngayon ay nakapile na sa Office of the Ombudsman. Plunder po yan. Mabigat yan, non-bailable offense. Kasi sa plunder law, 50 million above, pasok na yung kaso. Ngayon, ang susunod ay ito naman humang kapatid, Pulong at Sara. Ang gustong patunayan at magawa ng korte sa magitan po ng kasong ipapail itong si Trillanes ay mainabas ang mga bank account ng pamilya Duterte. Antindi, magagalit kayo kung kayo maka-Duterte. Kung kayo naman ay neutral at naniniwalang dapat ilabas ang katotohanan, mag-aabang kayo. Pero alam natin na magagalit. Napakaraming inaabangan na. Mike Abe. Yung kulungan na pinatayo bago, wala pa laman, maski ipis. Ang mga taga-suporta ng mga Duterte, lagi naman silang ganyan. Pati nga yung media, tri-media, social media, katulad ng yung lingkod, sinasama tayo sa kanilang mga batikos ng personal. Pero wala sa akin dating yan. Binablock ko na lang pagka below the belt ang kanilang batikos. Warning din ito sa inyo. Lahat ng babatikos sa akin ang wala sa lugar, block yan automatic. Sorry po. Karapatan ko yun. Kasi pag alam kong wala sa hulog ang inyong mga comment. Parehas pala tayo eh. Pag alam kong tanga eh, ba't ko pa sasagutin? Tanga na nga, di ba? Nasa lugar ang inyong batikos sa akin, hindi nyo naiintindihan, nagbabalita lang tayo. Nagbibigay lang ako ng opinion at aking sariling analysis. Ay bakit nyo ako pagsasalitaan ng kung ano-ano? Wala naman akong kinalaman sa ginagawa ni Trillanes. Binabalita ko lang kanyang ginagawa dahil ganun ang kanyang ginagawa at hindi naman masama. Kahit sino entitled mag-file ng kaso. Kahit sino pwede kayong mag-file ng kaso before Office of the Ombudsman. Kung kayong mga Duterte o anti-Marcos, pinakikita kayong katiwalian ng gobyernong ito, mag-file kayo ng kaso, hindi yung puro dada. So ako, at ibabalita ko yan. Tandaan nyo, ibabalita natin pag nag-file kayo ng kaso. Yun ho kayo trabaho namin eh, bakit nyo kami dinadamay? Anyway, nabanggit ko lang yan. So itong ginagawa ni Trillanes, voluntary bilang Pilipino, ay katanggap-tanggap kasi sumusunod siya sa rule of law. Teka, bakit ang daming sabi ni Mike Abe, maski sino pwedeng mag-file ng kaso, di ba? Kasi tayo nagpapasweldo dyan sa mga yan. Sabi nga, di ba, sa tax natin, di ba? Oh. Pero bakit si Idol Sonny Trillanes lang talaga halos ang mag-isang nagpa-file? Di ba? Senadora Laila de Lima ba nag-file na? Doon sa inabot niyang hirap, ang almost 7 years, na kinulong siya na wala siyang kasalanan. No? Hindi katulad ng mga nakaraan puro shortcut. Suspect ka pa lang, hinuhusgahan na, tinutukhang na. Ay, hindi ho pwede yan. Ayan, nakulong na. So ngayon, yung iba-ibang mga kasong pwedeng kriminal, administratibo, abay, kakaharapin nyo yan. Kung nasa gobyerno kayo, kasong administratibo, hindi mawawala. Pero kung wala kayo sa gobyerno, kasong kriminal, grabbing korupsyon, aabutin nyo. Lalo na kung kayo ay dating nasa gobyerno at ngayon ay retirado na o hindi man. Ganon po. So, in other words,
para lang kung hindi kayo malito, massive at tuloy-tuloy ang pagpapile ng mga kaso ni Trillanes laban sa nakikita niyang merong posibleng pananagutan sa batas. Ayun yun eh. Dalhin mo sa Ombudsman, dadalhin sa Sandigang Bayan, sa OS. Yung pinahiliga doon kaya na disbarment kay Sara Duterte, hindi rin gumagalaw. No? Bakit kaya? Sandigang Bayan ang labanan. Wala sigurong personalan yan, issue lang. Kasi kung walang ebidensya, walang dokumento, maaaring personal. Ay kung dokumentado, kita naman nyo kung magdala si Trillanes ng mga ebidensya nung araw pa sa DOJ, talagang bultong napakakapal na mga Parang libro, no, Mike? Parang libro. dokumento. Nung magpunta siya sa Sandigang, sa Ombudsman isang araw, ganon din. Nakapal, no? Napakaraming dokumento. At ngayon, yung susunod na ipapal niyang kaso laban sa magkapatid na Pulong at Sara Duterte, ganon din ang ating makikita. So, ina-advance ko lang po sa inyo yung pwede mangyari para hindi kayo magulat. Hindi naman ibig sabihin kinasuhan, guilty na. Kinasuhan lang nyo yan bilang bahagi ng proseso. Dahil lahat ng nasa gobyerno, kapag pinagdudahan at nakitaan ng dokumento na posibleng lumalabag sa mga Anti-Practices Act o yung Anti-Corrupt Law, Plunder Law, abay kahit sino pwedeng mag-file ng kaso. Hindi lang si Trillanes. Bakit kaya hindi nagpapile ng kaso itong mga kagaya nila Idol Ronald Llamas? Marami, no? Ikaw, Mike Abe. Bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Ay, mahirap kasi mag-file ng kaso. Kailangan, meron kang abogado, babayad ka lang. Kaya si Idol Sunny Trillanes, inumpisa niya na yan, tapusin mo na, Idol. Maswerte na lang tayo mga Pilipino dahil merong isang dating senador na si Villan, walang kinalaman ng gobyerno sa kanyang ginagawa, ay consistent ang galaw. Laban sa mga posibleng may pang-aabuso. Kung wala naman kayong kasalanan, wala naman kayong ginawang paglabag sa batas, abay hindi kayo mangangamba sa galaw nitong si Trillanes. Ulitin ko, walang pwedeng pumigil yan. Ang gobyerno hindi siya pwedeng pakialaman kasi sibilyan yan. At yan ang laging yan yung nababagay dun sa panawagan ni Dapat nga ito sila Bongo, nagsasampa na kayo ng kaso kung walang totoo, hindi totoo sinasabi ni Sunny Trillanes eh. Di ba? Kaso wala eh. Puro kayo ngaw-ngaw na hindi totoo, ganito. Papa-press. Press conference si Bongo. Hindi totoo, ganito, wala akong kinalaman. Sampa kang kaso! Sampa mo kaso si Trillanes, hindi puro wala akong kinalaman sa tatay ko, sa kakapatid ko. Wala, di ba? Sino niniwala si Ungas? Ulong Marcos, magsumbong kayo sa kung anong inyong nalalaman ng mga kalukuhan sa pamahalaan, mag-file kayo ng kaso sa mga kinaukulang opisina, ahensya ng gobyerno. At yun ang nangyayari. Di ba? Bukas ang DOJ, bukas ang ICI, bukas ang Ombudsman, bukas ang Sandigang Bayan. Kung meron ho talagang sapat na mga basihan para makarating doon ang mga usapin. Ayun po yun. So, lalong titindi ito sa darating na mga araw. Ito si Martires, Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Martires dito eh. Hindi naman tayo, no? Kayo ba? Kaya ibig sabihin ito. Ito si ano ba to? Si Zoraida, tawag ni Nyolo rito eh. Take on what's bago lang mo ito eh. Going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Puto, ayun pa.
Magtrabaho ka raw, ombudsman. Sabi nitong dating ombudsman. Alam mo nun, may tinrabaho to. Halos ang naging trabaho nito, proteksyon na si Duterte, di ba? Oh, no. Dapat eto mga friend, Ombudsman Remulla. Hanapin mo yung salin nito, sigurado. Basta lahat ng dumikit. Idigong. Malamang sa alamang ha. Baka. Mga multi-billionaire mga to. Kasi mahirap yan mga friend, di ba? Alangan na masisirain mo, kredibilidad mo. Lalo ito, dating, ano to ng Supreme Court eh. Ha? Nang ganun-ganun lang, di ba? Ipepede yun. Oh. Si Senator Trillanes nga, ino-opera ni Bongo eh. Sabi niya, 5 beses na emisaryo, ha? Nagpadala. Sky is the limit. Oh. 10 digits eh. Almost billion ang binibigay ni Bongo para tumigil na lang si Idol Trillanes, no? Na magsampa ng kaso whatsoever, na tumahimik na siya, no? Alam mo mga boss, kaya hindi malayo na itong si AFP General Browner, yan din ang na-pressure na dumadagundong sa kanya para siya mag-withdraw ng support sa gobyerno nitong si PBBM. Hindi ho basta, may mga emisaryo na rin na pinadadala itong mga Duterte at nang matapos na. Kasi yan lang eh. Pag bumaligtad yung Armed Forces of the Philippines, nag-withdraw ng support, kanila na. Ang planggana. Di ba? Yun yan, mga friend. Uupo nila. Wala ko talaga gagamitin itong lahat ito, sisilawin nila. Ang dami namang nasilaw na sa pera nitong mga to. Tignan niyo yung mga senador. Oo. Magtatanga-tangahan ba yung mga yan na ganun lang? Hindi. 15 ang bumoto para house arrest na lang. Para ma-interim release si Duterte sa Senado. Ang ina. Di ba? Oh. Yan o yan talagang wala na eh. Talagang box against the wall na talaga tong mga Duterte na to eh. Oo. Ang problema, itong mga sinasampahan nila, hindi mo pa rin malaman eh kung ano ba talaga. Simpleng kaso, grave threat, sinampa ni Franz Castro sa Department of Justice na dismiss. Kaso ng NBI na sinampa, grave threat kay Sara Duterte. Hanggang ngayon wala. Ayaw umusad. Di ba? Paano? Ito. Ombudsman, huwag ka raw puro interview. Pangya mo. Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Yan. Biro mo hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagbumukhang tanga yung ombudsman. Nako. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con. Wala ka talaga maalala. Sinare mo na si Remulla. Puro ka raw press con. Iniinsulto na ito si Martires, yung bagong ombudsman, puro ka raw pa press con, wala ka raw alam, magmumukhang tanga ka na lang. Ang masakit magsalita rin to, no? Parang digong din yata, di ba? Tuloy. Sa ombudsman. What is your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, Yan ang laman ng balita ngayon eh. Yung pagkaka-dismiss ng kaso ni Villanueva na sikreto, sabi ni Justice Remulla, Ombudsman Remulla, eto sagot naman niya. Okay kang puro ka press conference kaya mumukhang tanga eh. Ay nako mga friend. Tsura ni Martires, kala mo galing, mahusay pumili mga kala mo talaga hindi gagawa ng masama no? To si
magiging presidente ng impyerno. Hindi na alam kung anong gagawin. Ha? Ayan, Sara, yan, pakinggan natin, ha? Heartfelt plea. Will faith set her father free? Sabi. Will Duterte ever walk free? ICC lawyer. Sara Duterte's heartfelt plea. Will faith set... pakinggan natin itong, TikTok to eh. Duterte's heartfelt plea. Will faith set her father free? Vice President Sara Duterte visited the Our Lady of Manaoag Basilica praying for the interim release or total freedom Praying. Diyos ko. Nagyan na isama yung mga ganyan. Nainiwala ba kayo dyan? Yan, no? Will faith set her father free? Faith, wala nga. Di nga siya, sabi niya, hindi sila naniniwala may Diyos eh. Ngayon, Lady of Manawag. Saan ka pupunta? Huwag kang pupunta sa, sa Nazareno, Baka mahulog yung krus niya at bumagsak sa ulo mo. No? Tuloy. of her father, former President Rodrigo Duterte, who remains under ICC custody for alleged crimes against humanity. Despite a third country offering to host his release, the ICC denied his plea, citing the family's criticisms. Sarah shared her father's declining health and said they expect him to spend Christmas detained, yet she continues to pray for divine intervention. Sara Duterte's heartfelt plea: will faith set Divine intervention na nga yung dumarating. Sara Duterte, anong divine intervention ang iniantay mo? May diferensya ka talaga sa totoo. Kung ano itong nangyayari ngayon, kung nakakaintindi ka, Sara Duterte, divine intervention na to. Oo. Kaya lang, marami pa rin mga sumasangga sa inyo na mga kampon nyo sa Senado at kung saan-saan pang sangay ng justice system ng gobyerno. No? Marami pang hindi naaamoy si PBBM na nakapaligid sa kanya na sunugin man niya, amoy Duterte. Sabi nga ni Kimo. Yun yun. Hindi niya makakita hindi niya rin maamoy. Agaya si Magalong, akalain mo, di ba? Inappoint niya, sa ICI. Paano yun? Sinabi na nga sa kanya na Duterte ako Ewan, no mga friend? Divine intervention, sinasabi niya ito. Waiting for divine intervention. Meron pang, heartfelt plea. Will faith set her father? Wala, kung ano nangyayari sa inyo ngayon, divine intervention na yan galing sa kay Lord Sara Duterte. Kaya wag ka nang mag-aarte dyan na pasimba-simba kat walang epekto yan. Kung ano yung nangyayari sa inyo, kalooban na ng Panginoon yan. Oo. Lahat na, gagawin talaga itong mga friend. Yung darating na raling malaki, tsak na hahalo sila doon. Hindi natin maintindihan. Pero, sana, sana itong si General Browner, hindi sintigas din ni Sonny Trillanes na yung pressure kaya nito maski 1 bilyon, 2 bilyon pwedeng opera na itong mga to. Yung 51 billion ni Pulong asan na ba yun? Saan napunta yun? Kaya maski 2 bilyon, 3 bilyon handang gumasta to, mapatalsik na si Bongbong Marcos sa pwesto at iuupo yung presidente ng impyerno. Yan.
Kaya matibay din si Idol Sonny Trillanes eh. Tsaka si General Browner. Wala naman silang gagawin kung hindi, ano ba, yung bang ano, wala silang pakialam sa mga tao, basta ang problem, ang sa kanila, eto na, biglang yaman na kami, bahala ka na dyan. Ikaw na ang boss. Oh. Ba? Bigyan ng 4 na bilyon. O siya, sabay alis na sa bansa si General Browner, doon na mamumuhay sa ibang bansa. Sana wag naman mangyari yun, no, mga boss. Mga ganun. 51 billion eh. Kaya pulong pa lang yun. Oh. Yung pampera ni Bongo, billion-billion din. Sa dami ng mga tinipak nila. Sa mga yang mga proyekto kuno. Oh. Diba? Napakarami yung pera. Tsaka yun nga, sinasabi ni Trillanes na mga bank account na billion-billion. Oh. Na hanggang ngayon hindi pa nasisilip ng tong kasalukuyang administrasyon. No? Yan o yan. Wala, talagang wala nang ano to, halos ang problema, yung ICC, hinihintay na lang yung si Bato, hinihintay na lang pulutin yan. Wala na. Talagang marinig nyo si Atty. Conti. Sabi ni Atty. Conti, kung ako kay Bato, susuko na ako at di ba? Ganun na sinasabi Atty. Conti, talagang pupulutin siya eh. Oo. Kaya wala na eh, halos lahat sila nakasandal na sa dead end na eh. Kaya kailangan mo. Yung mga humahabol sa'yo na wala, pero magiging magulo pa ho ito mga boss, hindi ho yan hihinto, sa totoo lang. Showbiz muna tayo, bago tayo mag-collab, ito si Sabit, Jillian Ward naman ang nachichismis sa kanya, pero tinanggi ni Jillian Ward. Itinanggi ni Jillian Ward ang ilang issue kabilang ang pagkakaroon umano ng taga-sustento kaya may sports car at magarbong debut. Iginit niya ring di pa niya nakilala, na-meet, nakausap o nakita si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Makichika kay Athena Imperial. Lahat ng meron ako pinagpaguran ko and my mom would never do that to me. And sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun yung mom ko. Sorry. Bakit nga ba nachismis ka dyan kay Chavit? Yan naman si Chavit yan ang mga hinahanap niyan. Mga gagandang babae, di ba? Dati kay Yeng Santos, may anak. Napakagwapo ko na si Chavit, kung kani-kanino. Di ba? Damay po siya sa lahat ng to. Nananahimik yung mother ko. Everything I have, everything I own, everything I post, everything I flex, I bought it with my own money. Emosyonal si Sparkle actress Jillian Ward nang ipagtanggol ang sarili sa intrigang ilang taon nang pilit idinidikit sa kanya. Kabilang dyan ang pagkakaroon Puta, ilang taon? Matagal na pala yung chismis na yan, Jillian. Dapat nung una pa lang, pinatay mo na yan. Ngayon tuloy. ng benefactor ni Jill na nagsusustento sa kanyang lifestyle. Nag-start po to 4 years ago. I was 16. And at the time, Tama, 4 years ago pa pala, no? Pucha, ba't sana noon mo pa, ba't ngayon ka lang? po magsalita kasi lagi sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangan magsalita. Last week, lumabas na naman po siya. Tinawalan ko pa siya nung una. Then, nung nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pambabastos ng mga tao because of fake news. Nakakainsulto para kay Jillian ang mga komento dahil pinaghirapan aniya ang perang ipinambili ng mga meron siya, gaya ng isang sports car. Nabili ko po yung Porsche Boxster. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako, may resibo ako. My dad has it. Tapos ang kinakalat po nila ay sobrang mahal daw niya. Tapos may nagbigay daw sa akin. Binili ko po yun with my own money, Tito Boy. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. With my own hard work. Sinagot din niya ang issue tungkol sa kanyang magarbong debut.
Pagdidiin ni Jill, wala siyang masyadong ginastos nang i-celebrate ang kanyang 18th birthday dahil regalo at may mga nag-ambagan para rito. May mga CCTV na magbibigay ng pruweba na nakita ka raw na may kasama kang sponsor. Yeah. Comment. Yung nga po gusto ko sabihin sa kanilang lahat kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na meron daw CCTV footage. Pumupunta daw ako sa hotels to be with old men na binibigyan po ako ng cars or sinusponsorin yung dibo ko. It's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po yun. And sana kung maglalabas sila hindi AI. Itinanggi din ni Jillian ang intriga sa mga online post na iniuugnay siya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Bagay na nauna nang itinanggi ni Singson. Never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never ko po talaga siyang na-meet. Never ko po siya nakausap. Doon sa mga comments, may mga nagsasabing, ninong di umano ng isa sa mga kapatid mo, si Manong Chavit Singson. Is this true? Oh no, never po So namin hindi siya, rin ito totoo. never po namin siya na-meet. Aaksyonan din daw ni Jillian ang mga nagpapakalat ng fake news na meron siyang secret baby. Para every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto na rin po namin ng GMA na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga. It's not right. Athena Imperial updated? Dapat lang. Nung pa sana, 4 na taon na pala yan, chismis na yan, Jillian eh. Alam mo, idol ko yan si Jillian Ward eh. O, mahusay siya. Magkulab na tayo mga boss. Sa bagay, tinanggi naman na ni Sabit yan, ha? Pero, sobra naman kasi kayo kung anong binabalita niyo eh. Wala namang kasalanan eh. Jillian, dasal lang ang panglaban dyan. Huwag kang makakaisip na kung ano, ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ikaw din. Yun ang kulang sa batang ito. Kulang sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Wala tayong karapatan na putlin ang ating sariling buhay. Sang-ayon ako sa dyan. D-Said, shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga warriors. Shout out, Michael Edwin Mike, my friend. Librado ulit to. Wala nang pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Ang hustisya ay para lamang sa may salapi. Yang mga putang inang magnanakaw na politiko at mga nasa gobyerno, mga tinamaan kayo ng lintik, kayo ang nagpahirap sa bansa, tamaan nawa kayo ng kidlat. Galit si Librado. Sana nga, katotoo yung sabi mo. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Hi, yan ang hirap sa Emma na yan. Nasa kanya na lahat yung marangyang buhay. Eto at medyo kilala na sa social media pero nagawa pa ding magpakamatay. Samantalang ang daming mahihirap na kahit walang-wala gusto pa ding mabuhay at lumalaban kahit isang tuka kasi nga may matino itong pag-iisip at kayang humarap sa anumang pagsubok. At yung babaeng yan may sa utak kasi ang taong nagpapakamatay may tama ito sa utak na hindi ito nakita at nalaman ng kanyang pamilya. Pwede. Hindi na lang niya iniisip, no? Na minahal siya ng kanyang magulang. Ng sobra-sobra, no? At masasaktan yung kanyang... Sakit yan, mga boss. Oo. Nasa Amerika, anak mo. Tapos biglang ganyan ang magiging balita. Ay, nako. Elizabeth Scarlett, dagdag comment ko pa po dito kay Eman. Totoo, di ito naniniwala sa ating Panginoon. At doon siya kulang. At isa pa, may ano siya sa utak, si Rox. Kasi nasa kanya na lahat. Kaya naburyong na walang problema. Kaya yan, mas thrill nga naman ang magpakamatay. Ay, ewan. Maraming sumagot, oh. Sabi sa Gitaryo, sobrang harsh naman ang comment mo, sabi niya. Edelberto Garcia Jr., shout out. Magbigay sana tayo ng respeto, di po natin alam ang totoong kwento tungkol doon sa nangyari. Yun nga.
LC Niorio, sabi niya, ngayon ko lang nakita pinaggagawa niya. Parang may something sa kanya na kailangang mapansin siya sa ibang pinaggagawa niya. LC ulit to. Baka nakakaligtaan na magdasal, tumawag sa Panginoon Diyos. LC ulit. Blind fanatics, si Magalong, sinapian ni Digong nyo. Hindi, lahat naman ng sabihin ni Magalong, binibigay daw eh. Ha? Elizabeth Iscario ulit to. Di ba Sir Rox, tama tayo na mga Duterte din itong si Magalong. Isipin nyo, bilib pala siya sa isang mamatay tao, bastos at walang respeto sa Diyos. Wow ha? Wala ka palang kwentang tao para magustuhan mo ang isang lahing Duterte. Bulag ka at natatapalan ka ng pera. Kaya pabor na pabor ka dyan. Totoo. Sagittarius, oh. Sabi niya, Sir Rox, ang may mental problem po, iba-iba kung paano nila i-handle. Meron strong na tao, meron weak po. I've been dealing for more than 20 years na may problema sa mental or PTSD. At iyan po ay lifetime na gamutan po. Disclaimer lang po. Mental disorder, key facts, nearly 1 in 7 people in the world live with mental disorder. Anxiety disorder, depression, bipolar, post-traumatic stress disorder, PTSD, schizophrenia, eating disorder, disruptive behavior, and disocial disorder. Ang sagot ko lang dyan, Sagittarius, huwag kang bibitiw kay Lord. Dasal. Tulungan ka niya. Kung ano man yan. Taimtim na dasal. Huwag kang bibitiw. Gabi-gabi. Shirley Jaser, shout out. Kawawa ng bata na yan, Karox. Nagkaroon ng depression at anxiety. Panoorin mo po yung interview niya kay Tony Gonzaga kung bakit nagkaganyan yung bata na yan. Napanood ko, Shirley. Napabayaan siya ng kanyang mga magulang. Yung pinagkatiwalaan nila na anak, pinagkatiwalaan nila sa anak nila na tagapag-alaga habang sila ay busy, ay sa pagpapayaman, ganyan ang nangyayari sa anak nila. Sakit sa puso po talaga. Rest in peace, heaven, Eman Atienza. Napanood ko, Shirley. Yung interview ni Tony. Oo. Nung takin mo, bata siya, nanonood ng bold yung kayaya niya. Yun nga, sama. Tsaka, basta, pero, tapos na yun eh. Nakalipas na yun eh. Kumbaga sa sobra-sobra mo na sana makalimutan yun. Sobrang popular na siya eh. Mantakin mo, meron na siya TikTok, almost million subscriber niya. Oh. Tapos masayang-masaya sa kanyang mga kaibigan. Dapat tatakpan na lahat yan eh. Pagkabata niya, dapat wala na rin, naburan na yan eh. Dahil sobra-sobra na yung dumating para balikan pa niya eh. Yung kung anong yung yaya niya eh. Oh, di ba? Oh. Rodelia Alpiloro. Sir Rox, totoo po yan, mahirap kalaban ang isang katulad ng anak ni Kuya Kim dahil may pamangkin ko, doble lang dapat ang suporta, kailangan nila ng suporta. Mali man ang ginawa niya, talaga lang di na niya kinaya. Condolence sa family ni Kuya Kim. Lisa Cruz, shout out. Di nga Magalong, saan yung mga madre na yon? Baka kampon din ni Duterte. Baka kampon din ng demonyo. Sabihin mo na, madre, Duterte, pangalanan mo. Lisa Cruz ulit, oh. Tama talaga ang kanta ng hustisya ay para lang sa mga politikong kawatan. Amado Galang, shoutout. Sir Rox, kawawa ang ating bayan. Nalugmok sa korupsyon ang ating bansa dahil basag ang ating hustisya.
Sangayon ako sila, Amado. Friends, Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga boss. Analisa Apolinar. Sabi niya. Sabi ni Tia Delio. Very sad story to hear. Very sad story to hear po, Sir Rox. Bukas, shout out Pastor Jun Lagon. Yan ang topic natin bukas. Pag may time ka, pag-usapan natin yan tungkol sa nangyari na yan. Ano? Kay Eman Atienza. Masarap pong kausap si Pastor pagdating sa mga bagay na to. Condolence and prayers to Atienza family. May her departed soul rest in peace with the Lord. So sad po talaga si Rox. If totoo po talagang she ended her own life and gave up her battle too soon. Too soon po if that's really the case according to the news po. And tama ka po talaga, Sir Rox. If you have a faith and believe in God po, no storm in your life that you cannot defeat. Totoo yan, friend. Not even the highest mountain that you cannot climb. It's all a matter of trust and faith po kay Lord, Sir Rox. Yun talaga eh. Kahit pa nga po halos, sabi nga po nung iba, parang pasan-pasan mo na po ang buong mundo, daigdig sa hirap ng pinagdadaanan po ng iba dahil sa sobrang daming pagsubok. Kaya ako, Tia Delia, ang paborito ko, isa sa paborito kong kanta, Footprints in the Sun. Napaka-meaningful po niyan, oo. Hindi po nawawala sa aking isip, oo. Ha? Sabi niya, sabi nung Lord, parati kitang kasama. Bakit kung kailan doon sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko, pagtingin niya raw doon sa sun, I only see one set of footprints. Bakit mo ko iniwan? Sabi sa kanta na yan. Sumagot yung Lord, oh, my child, my precious child. Ha? Kailanman hindi kita iniwan. Yung time na nakita mo na only one set of footprints na sinasabi mo, pasan-pasan na kita. That was then that I've carried you. Yung nakikita niya palang set of footprints, kay Lord na. Hindi ko makalimutan yung kanta na yan. Napaka-meaningful po talaga. Oh. Akala niya iniwan siya ni Lord. Dahil akala niya, footprints niya yung nakikita niya, hindi pala, pasan-pasan na pala siya. Ganun eh. Napakarami ho dyan. May taning na ang buhay. Naghahanap pa ng milagro. Oo. Nadugtungan ng kanilang buhay, di ba? Tuloy natin kay Tia Deli. Dadaan po ng iba dahil sa sobrang daming pagsubok. Pero di po tamang sagot at solusyon ang pagsuko po sa laban Sir Rox. But only God knows po Sir Rox why she decided up to finish the fight very untimely po. It's not for us to judge po Sir Rox. Wala po tayong karapatan to say even a single words for that very tragic and unexplainable decision that she did to herself. Huh? Nothing but all of our prayers for the family to help ease the pain and healing for what they are going through at the moment po. Mahirap pong tanggapin at mabigat po sa kalooban ang mapunta sa ganyang sitwasyon, Sir Rox. Only God knows po. Only time can tell when the hurt and pain are totally gone and healed. We all needed to be strong and anuman pong pagsubok sa buhay, Sir Rox, nobody else but only our God who can help and save us po. Just keep the faith and trust. Again, my heart and prayers goes with the grieving family. Yan ang ano ko. Ha?
masakit po yan eh. Hindi mo ano. Meron nga dyan eh. Dito lang sa amin. Oo. Pumunta ng ano, mga bata, mga estudyante, mga binata. Nagmotor sila. Parang joyride. Pagbalik, na aksidente yung bata. Nahusay na varsity player pa ng eskwelahan. Patay. Ang iyak ng magulang. Hindi mo alam eh, ang buhay, di ba? Basta yun nga, dasal. As much possible, ingatan ang sarili. Yung mga anak ko nga, sinasabi ko sa kanila, mag-ingat kayo dyan sa motor-motor na yan, kako ha. Hindi kaya ng dibdib ko yan na kung ano man ha, bumura ko, iba ko eh. Pinakaayoko sa lahat, maaksidentehan ng anak. Aalis yung anak ko, tapos pagbalik puta, hindi ko yan ang dasal ko kay Lord. Lord, wag po yan. Parati ko sinasabi, ilayo niyo po ang aking mahal sa buhay sa mga anumang sakit at kapahamakan. Sakuna. At yun lang ang dasal ko sa kanya eh. Yun lang. Kalatibaya, shout out. Sakit po kasi, alis yung umaga, tapos pagbalik, ang hirap po yan. Nelson Lucop, shout out. Karox, napanood mo ba yung interview ni Tony Gonzaga? Shocking. Naabuso daw si Eman when she was 10 years old. Guess who did it? Your avid followers from Rome. Napanood ko, Nelson. Daniel, shout out. Idol, may pagkukulang mga parents. Kasi may problema yung anak, dapat kinuha nila muna. Hindi, Daniel masayahin Kita mo naman yung mga picture niya, nagti-TikTok siya, ang daming masaya na siya masaya siya nag-grocery pa nga bago nangyari kung ano man yung kanyang ginawa. Joaquin Mesa Jr., shout out. We don't know, let's not judge and don't include God, please. Hindi na natin na He created her and He can take her anytime, regardless. Kahit love mo si God, baka siya nga nag-estilo. My son to age 39, too sensitive to be walking this earth. Rest in peace, Emmanuel Atienza. Condolence to the family. Mary Lebron, shout out. 3JC Hope, shout out Sir Rox, mahirap mag-comment sa ganyan. Nakaka-stress. Saka sad naman. Kaya lang, ang buhay ay mahalaga at Diyos lang ang may karapatang bumawi. Kalat niyo, sumagot simple lang yan. Life is what you make it. Life is what you make of it. If you want a miserable life, then you can have it. If you want a happy and blessed life, then you can have it too. If you want to take your own life, you can anytime. And knowing what is life in this land of Uncle Sam is, these things are not more than first world problem. Ganun lang yun. Sabi ni Kalat niyo. 3J Shop ulit Magko-comment lang po ako dito kay Marcoleta. Lagi niya sinasabi na ang ICI ay independent investigating body na create ng presidential order. Tama siya doon. Independent just like the Senate at mga congressman, korte at iba pa. Pag sinabing mong independent, hindi nangangailangan ng suporta ng ibang ahensya para tumindig at gumawa ng hatol. Independent nga
Kaso, mali ang pagkakasabi ni Marcoleta. Dinidiin niya ang ICI ay humihingi daw ng tulong sa iba. Akala ko ba matalino itong Marcoleta na to? Akala mo lang yun. Siya din akala niya matalino siya, akala mo. Ganito yan, Xerox. May kasabihan tayo, no man is an island. Ibig sabihin, kailangan mo ng tulong ng iba, one way or the other. Ang ICI humingi ng tulong para mangalap ng ebidensya, nagtatanong, hihingi ng impormasyon sa mga taong gobyerno man o hindi. Impormasyon ang hinihingi para sa kanilang investigasyon, hindi humihingi ng tulong para sa kanilang desisyon. Napaka-ewan itong si Marcoleta. Oo na. Kala nga niya, matalino siya eh. Ano ka? 3J show ulit to. Wala naman daw sa konstitusyon yung restitution ng mga ninakaw alleged ng Dismaya family. Kaya dapat daw gawing eyewitness ng Dismaya. Ipinapaliwanag ng DOJ ang rules para maging eyewitness, state witness. Pero ito si Marcoleta talagang con todo depensa sa mga Dismaya. Alam mo naman na laki yata, milyon eh. Kalat ulit to. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Marilo Pabianak, shout out. Sobrang sakit naman sa dibdib na ang batang edad ay mawala anak ni Kuya Kim. Bilang magulang, masakit mawala ng anak sa ganun na paraan pa. Rest her soul in peace, bagamat hindi ito ayon sa kagustuhan ni Lord. Second time na po pala niyang ginawa yan. Sayang di niya nakayanan ang depresyon. Lalo pa at nawalan siya ng buhay at nawalan sa tabi ng mga mahal niya sa buhay. Sino ba naman mag-aakala nagagawin niya yun? Saya-saya niya, di ba? Nag-grocery pa, naka-video pa yung grocery niya, di ba? Burn Sean, shout out. Social media is not for the faint. Social media is not for the paint of heart. Yan ang sasapitin pag soft ka pagkatao, tas nag-i-influencer. 2 times konting bus breakdown ka na. Yun nga. Diba? Mission accomplished mga boss. Oo. Adorasyon di Maranan. Friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona anak, shout out Ant Vlog, shout out. Ay, nako, mga boss. Basta yun nga. Huwag tayong magpapatalo sa depresyon. Ako nga, tsaka asawa ko, depress na nangyaring desisyon na itong kaso na putik na. Anyway, ayoko naman masyado pang isipin yan. Bahala na yung Panginoon sa mga demonyo na yan. No? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.